Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pipilitin mo bang magbago para sa taong mahal mo? O hahayaan mo siyang pilitin ang sarili niya na makasabay sa sarili mong mundo? Dapat ba pag nagmamahal ka, ay babaguhin mo ang sarili mo para sa taong minamahal mo? Dear Mama Mia, ang sabi nila, hindi mo dapat binabago ang sarili mo para sa ibang tao. Pero paano kung nahihirapan na silang pumasok sa mundo mo? Paano kung hindi na sila makasabay sa'yo? Paano kung magsawa na silang pakisamahan ka? Magbabago ka ba para sa kanila? O hahayaan mo na lang na mawala sila sa buhay mo? Mama Mia, ako nga pala si Erickson, 28 years old at nagtatrabaho bilang HR head. Mama Mia, medyo matagal-tagal na po akong nakikinig ng Barangay FM. Lalo na ng programa mong Barangay Love Stories. Kaya naman po, naisipan ko rin na ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana ay makapag-iwan din ng aral sa ating mga kabarangay. Mama Mia, almost 5 years ago nang makilala ko si Michelle. Isa po siyang balerina. Mahilig kasi akong manood ng mga musical play at unang beses ko siyang nakita noong mag-intermission number ang grupo nila sa isang play na pinapanood ko. Gandang-ganda ako talaga sa kanya, Mama Mia. Lalo na habang sinasabayan niya ng pagsasayaw ang mabagal na musika na umeere noon. Noon ko lang din na-realize na totoo pala ang love at first sight. Dahil talaga namang tinamaan ako sa kanya ng gabing yun. Mabuti na lang at may mga kakilala rin ako na mga taga-teatro, kaya hindi na ako nahirapan pa na makipagkilala kay Michelle. Hindi ko na rin sinayang ang pagkakataon at ginawa ko ang lahat para mapalapit pa ako lalo sa kanya. Hanggang sa magkaroon na nga kaming relasyon na tumagal ng 4 na taon. Mama Mia, sa umpisa pa lang ay pinakita na sa akin ni Michelle ang totoong ugali niya. Tahimik siyang tao. Hindi siya mahilig gumimik at madalas kapag wala silang show ay nasa bahay lang siya at nagbabasa ng kanyang mga libro. Sa totoo lang, si Michelle ang pinakaiba sa lahat ng mga babaeng nakarelasyon ko noon. Pero siya rin ang pinakaminahal ko kahit madalas ay may sarili siyang mundo. Hindi kasi talaga siya mahilig makihalubilo sa ibang tao, Mama Mia. Kahit pa nga sa mga kaibigan at maging sa pamilya ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit ganun si Michelle. Sabi niya, sadyang ganoon lang talaga daw siya ipinanganak. Sadyang mahiyain na siya mula pa nung una. Pero ang hindi ko magets, Mama Mia, ay kung bakit kahit sa pamilya ko, ayaw niyang makihalubilo. Kumain ka na ba, mahal? Wala pa akong gana kasi medyo kagigising ko lang din. Pero nagkape na ako kanina. Kumain ka na mamaya ha. Para kahit papano magkalaman na yan tiyan mo. Huwag yung palaging puro diet ang nasa isip mo kasi hindi mo naman kailangan yun. Opo. Alam mo naman kung gaano ako kalakas kumain kapag nakaramdam na ako ng gutom. Alam na alam ko kasi mas malakas ka pang kumain sa akin. Mahal, sigurado ka ba na ayaw mo sunduin kita sa inyo ngayon? Para makapunta ka dito sa family gathering namin. Wala ka naman rehearsal mamaya, hindi ba? Mahal, kasi wala ako sa mood lumabas sa bahay ngayon eh. Saka baka ma-out of place lang ako kapag pumunta pa ako dyan.
Bakit ka naman mauupi dito kasama mo ako? Kilala mo naman ako. Ayoko talagang nakikipag-usap sa maraming tao. Lalo na kung hindi ko naman kilala. Kaya nga kita sinasama dito para makilala mo ang pamilya ko. Matagal ka na rin kasing gusto makilala ng ibang kamag-anak ko Basta mahal, babawi na lang talaga ako sa susunod. Promise. Huwag lang talaga ngayon kasi parang hindi pa ako ready na makilala sila Alam mo naman na mahihain ako sa mga tao. Sorry, mahal. Ayos lang. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sige na, mahal. Ibababa ko muna tong tawag para makapaglinis na ako ng bahay. Bye! I love you! I love you too. Nakailang promise na siya na babawi siya pero kahit kailan naman hindi niya ginawa. Oh, Erickson! Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap doon sa loob ng bahay. Ay, sorry po mami. Tinawagan ko lang po kasi si Michelle. Anong sabi niya? Makakasunod daw ba siya dito sa family gathering natin? Medyo malabo raw po mami kasi may rehearsal daw po kasi sila mamaya. Ganun ba? Sayang naman at matagal na rin siyang gustong makilala ng mga pinsan mo. Yun nga rin po sabi ko sa kanya Pero nag-promise po siya na babawi siya next time. Alam mo anak, hindi naman sa hinuhusgahan ko kaagad ang girlfriend mo na yan. Pero sa 4 na taon na relasyon ninyong dalawa, parang wala pa yatang 5 beses namin siyang nakakasama. Hindi rin naman talaga requirement na palagi siyang makapunta sa mga ganitong family gathering natin. Pero iba pa rin yung nakakasama namin siya at mas nakikilala. Sana naiintindihan mong ibig kong sabihin. Opo mami, nagets ko po yun. Huwag po kayo mag-alala. Makakabawi din po sa inyo si Michelle. Busy lang po talaga siya ngayon sa pagsasayaw niya. May rehearsal si Michelle. Busy siya sa pagsasayaw niya. Masama ang pakiramdam niya at kung ano-ano pang dahilan ang binibigay ko sa pamilya ko sa tuwing hindi makakapunta sa family gathering namin ang girlfriend ko, Mama Mia. Mga dahilan na hindi naman talaga totoo at ako lang ang gumagawa. Mahirap naman kasing sabihin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit wala si Michelle. Na ayaw lang talaga nitong pumunta sa family gathering namin. At hindi ito sanay na may maraming tao at mas gusto nito na palaging mag-isa. Mama Mia, naiintindihan ko naman si Michelle na ganoon siyang klase ng tao. Yung hindi mahilig magkihalubilo sa iba. Mas gusto niya na may sarili lang siyang mundo at maswerte ako na sinama niya ako sa mundong yun. Mas gusto niya na kaming dalawa lang ang palaging magkasama o magkausap. Pero Mama Mia, naiintindihan ko rin naman ang point ng mami ko. Nabanggit ko kasi kay mami na seryoso na ako kay Michelle at gusto ko na siya na ang makasama ko sa habang buhay bilang magiging asawa ko. Mama Mia, kahit kailan ay hindi naman nakialam si mami sa mga nagiging karelasyon ko. Pero dahil nga nagpaparamdam na rin ako sa kanya na gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay at bumuo ng aking sariling pamilya, ay palagi niyang pinapaalala sa akin na sana ay makaklose niya naman daw si Michelle kahit papaano. Sa aming 3 lalaki na magkakapatid kasi Mama Mia, ako ang bunso at ako na lang ang wala pang asawa. At lahat ng asawa ng mga kapatid ko ay kasundo ng mami ko. At gusto niya na sana ay maging malapit din siya kay Michelle na hindi ko sigurado kung kailan pa mangyayari. Dahil kahit minsan ay hindi nag-adjust si Michelle para sa akin o sa mga taong malapit sa buhay at sa puso ko. Mabuti na lang at hindi ako nahirapang ipark tong kotse. Sakto lang din kasi maaga tayong nakarating dito para sa company party namin.
Hindi kasi masyadong traffic sa dinaanan natin kanina, mahal. Oo nga sinabi mo pa. Oh, tara na mahal. Baba na tayo ng kotse habang hindi pa masyadong mahaba ang pila sa entrance. Mahal? Pwede bang, pwede bang dito na lang ako sa kotse? Ha? Bakit naman? Kasi parang ang daming tao sa loob. Nakakailang at saka baka ma-out of place lang ako. Kasi hindi ko naman sila mga kilala. Hindi mangyayari yun. Akong bahala sa'yo. Tara na mahal. Mahal, ayoko kasi talagang bumaba ng kotse. Hihintayin na lang kita dito. Anong gagawin mo dito sa loob ng kotse? Makikinig na lang ako ng music at saka may dala akong libro. Magbabasa na lang muna ako habang naghihintay sa'yo. Pero sayang naman yung ayos mo ngayon oh. Tapos baka mainip ka lang dito sa loob ng kotse. Okay lang ako, mahal. Alam mo naman na sanay na akong mag-isa. Isa pa, hindi ka naman magtatagal sa loob, di ba? Lalabas ka din naman kaagad para doon na lang tayo kumain sa paborito kong restaurant na hindi masyadong matao. Sige mahal, sandali lang ako sa loob. Kukunin ko lang yung award ko para sa 5th anniversary ko sa company namin. Tapos alis na kagad tayo. Hintay mo na lang ako dito. Uy, Erickson! Bakit ngayon ka lang? Akala namin ni Rachel hindi ka na darating eh. Oo nga. Kanina ko pa nga kinukulit si Rick na tawagan ka. Ang sabi naman niya, nag-text na raw siya sa'yo. Sorry, nagdadrive kasi ako kanina kaya hindi na ako nakareply. Ayos lang, pero teka. Akala ko isasama mo si Michelle kasi tatanggap ka ng award ngayon. Actually, kasama ko talaga siya. Oh, inasan siya? Nag-retouch ba sa CR? Hindi nagpaiwan sa loob ng kotse. Ha? Bakit daw? Di bang sabi mo, binilan mo pa siya ng damit para sa party na to? Ako pa nga ang pinapili mo kung anong mas bagay sa kanya eh. Nakwento ko naman sa inyo hindi ba? Ayaw niya na masyadong maraming tao sa paligid. Naiilang siya, saka pakiramdam niya palagi. Out of place siya, kahit sinabi ko na hindi mangyayari yun dahil ako ang bahala sa kanya. Sinubukan mo man lang ba siyang kumbinsihin o kulitin na bumaba ng kotse kahit saglit lang? Oo, kaya lang kilala ko si Michelle. Baka pagtalunan pa namin kapag mas kinulit ko siya. Di sana pala, hindi na lang siya sumama sa'yo dito. Yung totoo, Erickson, hindi ka ba nahihirapan sa setup niyong dalawa? I mean, hindi ka ba nabobore? Hindi naman. Mahal ko si Michelle eh. Kaya masaya ako kahit ganun ang personality niya. Naks naman! Ang cheesy! Alam mo Erickson, kumain na lang muna tayo kasi magsisimula na ang awarding. Sige, para makalis na rin kagad ako pagkatapos ko makuha yung award ko. Mama Mia, totoo naman talaga na mahal ko si Michelle. Pero hindi totoo na hindi ako naboboard sa setup ng relasyon naming dalawa. Noong una nga, Mama Mia, ay nagulat ako nang pumayag siya na sumama sa company party namin pagkatapos kong sabihin na makakatanggap ako ng award para sa 5 taon kong pagtatrabaho sa kumpanya. Excited pa siya habang sinasabi na kukuhanan niya raw ako ng video habang tumatanggap ako ng award. Pero nung nandun na nga kami ay bigla na lang nagbago ang isip niya. At alam ko na hindi ko na siya makukonvince pa na sumama sa akin sa loob mismo ng party. Mama Mia, nang bumalik nga ako sa kotse pagkatapos kong makuha ang award ko ay nagsorry si Michelle sa akin. Nakita pa lang daw kasi niya na marami ng tao sa entrance ay hindi na siya naging komportable. Sinabi niya naman na ulit sa akin ang mga dahilan kung bakit gusto niya na palaging nag-iisa lang. Na hindi talaga siya komportable sa maraming tao sa paligid niya. Napakiramdam niya ay nanliliit siya at para bang palagi siyang pinag-uusapan ng iba. Yun ang mga dahilan na paulit-ulit ko na lang naririnig mula sa kanya. At bago niya pa yun sundan ng pag-iyak ay sinabi ko na kaagad sa kanya na ayos lang. Na naiintindihan ko siya at walang problema tungkol sa nangyari. Kahit minsan ay parang pakiramdam ko na
hindi na talaga normal ang pagiging sobrang introvert ni Michelle, Mama Mia. Pero dahil nga mahal ko siya, pipilitin ko pa rin ang sarili kong intindihin ang ugali niya kahit medyo nahihirapan na talaga ako sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, wala naman talaga akong ibang problema sa relasyon namin ni Michelle. Bukod sa pagiging sobrang loner at introvert niya. Sobrang sweet kasi niyang girlfriend. To the point na gusto niya ako na kasama at kadate lagi. Lalo na kapag wala siyang show o rehearsal. Ako ang priority niya bukod sa kanyang pagsasayaw. At nararamdaman ko na sa akin na rin halos umiikot ang mundo niya. Nalaman ko kasi na ako pala ang first boyfriend niya dahil takot daw siya na pumasok noon sa isang relasyon at magtiwala sa ibang tao. Kaya nga konti lang daw talaga ang mga kaibigan niya dahil konti lang din ang mga nakakaintindi sa kanya. Hindi rin siya mahilig gumimik o kahit ang sumama sa after party ng show nila. Madalas nga kapag nanunood ako ng performance nila sa pagsasayaw, ay niyayaya niya kaagad ako na umalis na kami doon at kumain na lang sa ibang lugar na walang nakakakilala sa aming dalawa. Para daw walang masyadong istorbo at ramdam namin na solo namin ang mundo at kaming dalawa lang talaga ang magkasama. Halata nga eh. Ka-video call ko pa lang kayo. Ang hyper nyo na. Ano pa kaya kung nandyan nga ako? Kaya nga, sumunod ka na dito sa amin. Linggo naman bukas. Pwede tayo magpuyat dahil wala tayong pasok sa trabaho. Teka, nasan ka ba? Bakit parang wala ka sa bahay nyo ngayon? Nandito sa restaurant. May dinner kasi kami ni Michelle at hinihintay ko lang siya. Parang alam ko yung lugar na yan ah. Di ba yan yung lugar na pinost mo kahapon sa Facebook? Oo, dito rin kami kumain kahapon. Favorite kasi ni Michelle ang lugar na to dahil hindi masyadong matao. Minsan talaga ang weird ng girlfriend mo, no? Ano ba talagang meron at ayaw niya sa mataong lugar? Hindi lang talaga siya komportable, pero ayos lang. Nasanay naman na ako sa kanya. Ang sabihin mo, malakas lang talaga ang tama mo sa kanya kaya nasasakyan mo ang kawirduhan niya. Ano ka ba, hindi naman siya weird. Ganun lang talaga ang personality niya at matagal ko nang tanggap yun. O sige na guys, bababa ko na tong video call natin dahil palapit na rin si Michelle. Sige, kapag susunod ka, i-message mo lang kami. Bye, Erickson! Bye guys! Hello, mahal. Sorry ngayon lang ako. Late na kasi natapos yung rehearsal namin. Ayos lang. Hindi naman ako nainip kasi ka-video call ko yung mga kaibigan ko sa opisina. Ngayon nga pala yung kinuwento mo nung isang araw na despedida party ng manager nyo, no? Oo, nasa bar nga sila ngayon eh. At kaya sila tumawag para inggitin lang ako. Kasi ang dami nilang alak na sagot lahat ng manager namin. Gusto mo bang sumunod sa kanila doon? Ayos lang naman kung umuwi na lang ako tapos… Hindi, ayos lang ako dito, ano ka ba? Siyempre mas gusto ko na kasama ka kaysa sa mga katrabaho ko, no? Sigurado ka ba? Oo naman siyempre. Bakit mo naman iniisip na mas gugustuhin ko pa silang makasama? Baka lang kasi nabobore ka na sa ginagawa natin o sa relasyon natin. Kung hindi tayo kakain sa apartment ko, dito naman sa paborito kong restaurant. Tapos palagi pa kitang tinatanggihan kapag sinasama mo ko sa gimikan ninyo ng mga kaibigan mo. Alam mo, okay lang naman sa akin kung minsan sila naman ang samahan mo. Naiintindihan ko na magkaiba talaga tayo ng personality at huwag mong pilitin ang sarili mo kung nabobore ka na talaga sa akin. Pasensya ka na talaga, mahal, kung ganito ako ah. Mahal, ano ba yung mga sinasabi mo? Hindi ako nabobore sa'yo o sa relasyon na to. Walang ganun. Matagal ko nang tanggap na tahimik ka talagang tao at hindi ka sanay gumimik. Kaya wala kang kailangan na baguhin o pilitin na gawin.
Basta itong tatandaan mo ha. Mahal kita at walang magbabago doon kahit ano pa ang mangyari. Mama Mia, minsan ay sinabi ko noon kay Michelle ang tungkol sa issue ko sa pagiging masyadong introvert niya. Na sana ay medyo baguhin niya ang sarili niya at mag-adjust siya sa mga taong nasa kanyang paligid. Kaya lang naramdaman ko na parang sumama ang loob niya, lalo na nang sabihin niya na hindi niya kayang magbago para sa ibang tao. Ilang araw din siyang naging cold sa akin pero nagkabati rin naman kami kaagad. Dahil hindi ako huminto sa panunuyo ko sa kanya. Simula nga noon ay hindi ko na sinubukan pa na i-convince siya na magbago. Alam ko na madaling masaktan ang feelings niya, Mama Mia. Ako na lang ang nag-a-adjust palagi sa sitwasyon naming dalawa. Hindi na ako masyadong sumasama sa gimikan ng mga kaopisina ko o kung ano-anong dahilan na lang ang iniimbento ko kapag hindi pumupunta si Michelle sa mga family gatherings namin. At pinipilit kong mag-enjoy sa routine ng relasyon naming dalawa. Mama Mia, mahal ko naman talaga si Michelle at siguradong sigurado ako doon. Pero ngayon ko lang aaminin na Mama Mia, naboboard na talaga ako sa relasyon namin ng girlfriend ko kahit mahal na mahal ko pa siya. Mahal na patawag ka. Sasabihin ko lang na nakauwi na ako dito sa apartment. Ganun ba? Mabuti naman. Sorry kung hindi na kita nasundo kanina ha. Okay lang, mahal. Ngayon ka lang din naman nakasama sa party ng kaopisina mo. Pero, nandyan ka pa rin pala hanggang ngayon. Medyo malalim na ang gabi ha. Oo, nandito pa ako mahal. Kadadating lang din kasi na ibang kasamaan ko sa trabaho. Maya-maya alis na rin ako. O sige, umuwi ka na kaagad mamaya ha. Baka hindi na rin ako makatawag kasi gusto ko magpahinga na maaga. Medyo napagod ako sa rehearsal namin ngayon eh. Okay mahal. Text na lang kita kapag nakauwi na ako. Pagpahinga ka na rin muna ha. I love you mahal. I love you too, mahal. Bye. Ang cheesy talaga ng kaibigan namin, oh. Sinabi mo pa. Sana all my boyfriend na kagaya ni Erickson. Kanino pa ba kayo dyan sa may likuran ko? Hindi naman masyado, pero narinig namin lahat ng panglalambing mo sa girlfriend mo. Ito kasing si Rachel. Hinila na lang ako palapit bigla dito sa may likuran mo. Hoy Rick, ang sabi ko kasi kalabitin mo si Erickson. Kasi nahihiya akong istorbohin ang pakikipag-usap niya sa girlfriend niya. Hindi ko sinabi makiusyoso tayo dito, no? Talaga? Ewan ko sa inyong dalawa. Anyway, paalis na rin ako maya-maya. Mabuti at nakita ko na rin kayo dito. Hala, bakit ang aga naman? Ngayon palang dumating ang iba nating kaopisina, oh. Sinabi ko kasi kay Michelle na hindi ako masyado magpapagabi dito. Dapat kasi sinama mo na lang siya dito sa birthday party ko. Para naman nakakabanding namin siya. Hindi rin siya pwede ngayon kasi kakauwi lang din niya mula sa dance rehearsal nila. Sus! Kahit naman walang rehearsal yan, as if naman pupunta siya dito. At ikaw naman, nagsiselos ka lang kaya ang haba ng nguso mo dyan. Hindi, no? Naawa lang ako dyan sa kaibigan natin. Masyado na kaya nakakasakal ang mundo ni Michelle. Oh, aminin mo Erickson, totoo yung sinasabi ko, di ba? Sa totoo lang, aaminin ko na medyo nakakabore na nga. At nakakasawa na ngayon paulit-ulit at walang pagbabago sa routine namin ni Michelle. Yung palagi na gusto niya na kaming dalawa lang magkasama. Pero wala eh. Mahal ko talaga. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Pero hindi rin naman pwede na palaging ganyan, Erickson. Paminsan-minsan dapat hayaan mo rin ang sarili mo na mag-enjoy. Kaya nga ituloy na natin ang party na to. Bumalik na tayo sa loob ng bahay at magpakalunod tayo sa alak. Pero kailangan ko na kasi… Wala nang pero. Birthday ko ngayon pare. Kaya pagbibigyan mo ako na mag-enjoy kasama ka at ang ibang kaopisina natin ngayong gabi. Isang gabi lang naman to. Ano ba? Hindi to makakarating kay Michelle. Ay, sige na nga. Ayun! Tara na sa loob at magwalwal!
Mama Mia, iyon ang kauna-unahang beses na hindi ako tumupad sa usapan namin ni Michelle. Na nasundan ang pagsisinungaling ko sa kanya nang mag-text ako na nakauwi na ako ng bahay. Mabuti na lang at hindi na rin talaga siya tumawag pa ng gabing yun. Dahil siguradong mabobosesan niya akong lasing na lasing sa alak. Doon na nga rin ako nagpalipas ng gabi sa bahay ni Rick. Nang tawagan ako ni Michelle kinabukasan ay pinangatawanan ko na ang pagsisinungaling ko. At sinabi ko na kaagad akong nakatulog nang makauwi ng bahay namin kagabi. Sigurado kasi ako na magagalit siya kapag nalaman niya ang totoo at sasabihin niya na sana ay hindi na ako pumunta sa party na yon. Mama Mia, sobrang na-guilty talaga ako noon kahit alam ko na maliit na bagay lamang naman ang dahilan ng pagsisinungaling ko. Pero aaminin ko rin na sobrang nag-enjoy din talaga ako. Noon lang kasi ulit ako nagpakalunod at nag-enjoy sa alak. Iba rin kasi talaga yung nakakasama ko ang mga kaibigan ko ng mas matagal. Iba yung pakiramdam na kumuwala mula sa boring na mundo ni Michelle. Ganun po pala siguro talaga yun, Mama Mia. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ang oras na magsasawa ka rin lalo na kapag sa inyong dalawa na lang halos umiikot ang mundo ng bawat isa. Nakakasawa rin pala yun. Mama Mia, hindi po yun ang huling beses na nagsinungaling ako kay Michelle. Nasundan pa yon ng ilang beses dahil bumalik ang hilig ko sa gimikan. Bago kasi kami nagkakilala ni Michelle ay certified party goer talaga ako. Kung hindi ang mga kaopisina ko ang kasama ko, ay ang mga barkada ko naman o di kaya'y ang mga dati kong kaklase. Nakakasama ko ang mga tao na hindi feel ni Michelle na kasama at pumupunta ako sa lugar sa hindi niya rin gustong puntahan. Sa bagay, wala naman kasi siyang ibang gustong makasama kung hindi ako lang. Kahit saang lugar pa yan basta kaming dalawa lamang ang magkasama. Mama Mia, dahil napadalas nga ang pag-gimik ko ay unti-unti rin akong nawalan ng oras para kay Michelle na hindi ko naman kaagad napansin. Pakiramdam ko kasi noon ay para akong ibon na biglang nakawala sa hawla at nakalipad ng malaya. Sobrang na-enjoy ko ang paglabas ko mula sa masikip at boring na mundo ng girlfriend ko. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay yun pala ang pwedeng maging dahilan para magkasira kaming dalawa. Sagot ko ang alak at pulutan ngayong gabi. Congrats sa promotion, pare! Salamat, pare. Akalain mo yun? Pagkatapos ng 5 taon ko sa trabaho, ngayon lang ako na-promote. Kaya magse-celebrate talaga tayo ngayong gabi. At magpapakalunod tayo sa alak at pulutan! Woo! Sige, kumuha lang kayo at sagot ko lahat yan. Oo nga pala, pare. Hindi ba susunod dito si Michelle? Malabo yun. Alam mo namang ayaw niya sa ganitong klaseng lugar eh. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, may overtime tayo ngayon sa trabaho. Naks! Marunong na talaga magsinungaling tong kaibigan namin ah. Wala eh. Kahit anong gawin ko yata, hindi na magbabago si Michelle. Mabuti na lang talaga at natuto ka ng mag-enjoy kahit hindi siya kasama. Paminsan-minsan lang naman. Tama, pare. Saka isa pa. Paano mang hindi rin siya mag-enjoy dito? Anyway, wala ako ng alak. Wala na palang laman tong mga bote natin dito sa lamesa. Wait lang, balik ako agad. Sige lang, pare. Wala pa rin siyang text ha. Oh, bakit parang ang lalim ng buntong hininga mo, Erickson? Kanina pa kasi hindi nagte-text sa akin si Michelle eh. Baka nagtatampo yun kasi hindi ko siya nasama na mag-grocery kanina. Kasi nga sinabi ko na may overtime tayo sa trabaho. Baka naman kasi tulog na. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung paano mo napag
pinagtsatsagaan ang ugali ng boring na girlfriend mo na yan. Ganun talaga kapag mahal mo. Pero kagaya nga ng sabi ko, iba pa rin yung nag-e-enjoy kayo pareho sa relasyon ninyong dalawa. Alam mo na, yung nasasabayan nyo yung trip ng bawat isa. Hindi mo natatanong pero lahat na naging boyfriend ko, nag-enjoy silang lahat sa akin. Rachel, medyo lasing ka na yata. Saka bakit dinidikit mo yung upuan mo sa upuan ko? Baka kung nung isipin na iba kasama nating nasa kabilang table, no? Di ako lasing, ano ba? Isa pa, hayaan mo sila sa kung anong gusto nilang isipin sa atin. Basta ako, ipaparamdam ko lang sa'yo ang matagal ko nang gustong malaman mo. Na gusto kita, Erickson. Tagal na. Uy, gago, anong ginagawa mo? Tigilan mo yung ginagawa mong pagalik sa akin. Nasaan na ba si Rick? Ipapatid kita sa kanya pa uwi. Hayaan mo lang ako. Tsaka hindi pa ako lasing noon. Ano ba? Uy, tama na. Pinagtitinginan tayo ng tao. Ano ka ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Mahal? May ginagawa ka talagang kalokohan. Anong ginagawa mo dito? Teka, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Dahil kitang-kita ko na ang mga dapat mong ipaliwanag. Magsama kayo ng malantibang babae. Michelle, sandali lang! Michelle! Mama Mia, pakiramdam ko ng gabi na makita ni Michelle na halos naghahalikan na kami ni Rachel, ay nawala ang lahat ng espiritu ng alak mula sa katawan ko. Nang makita ko sa mukha niya na sobra siyang nasaktan ay para bang nag-flashback lahat sa isipan ko ang mga pagsisinungaling ko sa kanya. Nag-flashback ang lahat ng mga kasalanan ko, pati na rin ang mga dahilan kung bakit ko ba siya minahal sa kabila ng lahat. Kung bakit at paano tumagal ng 4 na taon ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, noon ko na-realize kung gaano ko kamahal ang girlfriend ko. Kaya kahit ayaw bumitaw ni Rachel mula sa pagkakayakap niya sa akin, ay pinilit ko siyang itulak at nagmamadali akong sinundan si Michelle sa paglabas niya ng bar. Gulong-gulo man ang isip ko noon ay isa lang ang gusto kong mangyari. Ang makapagpaliwanag sa kanya at maging maayos muli ang relasyon naming dalawa. Mahal, sandali! Huwag mo akong hahawakan at lalong huwag mo akong tatawagin na mahal. Pero mag-usap naman muna tayo. Hayaan mo ako makapagpaliwanag. Para saan pa nga? Nakita ko naman lahat, Erickson. Pero mali kung ano mang bagay na tumatakbo dyan sa isipan mo. Alin ang mali sa iniisip ko ngayon? Yung nambababae ka? Yung niloloko mo ko? O yung pagsisinungaling mo sa akin? Oo, nagsinungaling ako pero hindi kita niloko, Michelle. Wala akong ibang babae. Kahit nahuli ko na kayong dalawa na halos naghahalikan sa loob ng bar? Pero wala nga kaming relasyon ni Rachel. Lasing lang siya. Eh bakit kailangan mo pang magsinungaling sa akin? Bakit sinabi mo na nag-overtime ka sa trabaho kahit nakita kitang nakatag sa picture ni Rick sa buwisit na bar na yon? Sorry. Sorry? Para saan? Sorry kasi nahuli kitang nagsisinungaling? Erickson, aminin mo nga sa akin. Kailan mo ba ako niloloko? Hindi nga kita niloloko. Mali ang nasa isip mo. Oo, nagsinungaling ako pero hindi ibig sabihin nang bababae na ako. Eh bakit kailangan mo pang gawin yon? Dahil ayoko na masaktan ka. Ayoko na mag-away tayo dahil ginawa ko ang gusto ko na ayaw mo. Gusto mo na ayaw ko? Anong ibig mong sabihin? Michelle, hindi kasi pwedeng palagi tayong ganito. Hindi pwede na sa ating dalawa lang umiikot ang mundo ng bawat isa. Oo, aaminin ko na nagsinungaling ako sa'yo ilang beses na. Hindi ko sinabi sa'yo kung nasan talaga ako at kung sino mga kasama ko.
Hindi kita niyayaya na pumunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Dahil alam ko naman natatanggi ka lang. At magtatampo ka kapag tumuloy ako mag-isa. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko sa mga bar, di ba? Ayoko sa maraming tao. Ayoko sa maingay na lugar. At ganun akong tao. Hindi ako kagaya ng mga kaibigan mo. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo rin na hindi pwedeng palaging tayong dalawa lang ang magkasama. Siguro nga nagkamali ako. Nagsinungaling ako para makapag-bar o makasama mga kaibigan ko. Pero sana naman huwag mong isara ang mundo mo kahit man lang sa pamilya ko. So kasama rin to sa issue? Ang hindi ko pagpunta sa mga family gathering nyo? Ang issue dito, Michelle, hindi mo sila pinapapasok sa buhay mo. Paano ka nila makikilala at paano mo sila makikilala? Kailangan pa ba yun? Oo! Pero hindi nga kasi ako ganong tao. Hindi ba kasi talaga pwedeng tayong dalawa na lang ang magkasama habang buhay? Masaya naman tayo, di ba? Bakit kailangan ko pa silang papasukin sa buhay ko, sa mundo ko? Dahil lahat ng tao na bahagi ng buhay ko ay magiging bahagi na rin ng buhay mo. Kaya kailangan mo matutunan kung paano makisama sa iba. Michelle, hindi naman kita pinipilit na magbago eh. Ang akin lang, huwag mo rin akong pilitin na makulong sa mundo mo. Nabobore ka na nga sa akin. Ayaw mo na. Aminin ko na oo. Lisa, nakakasakal ka na talaga. Mahal kita. Pero kahit sa anggulo mo tignan, darating ang araw na magiging isang pamilya din tayo. Magiging pamilya mo rin ang pamilya ko. At kakailanganin mong pakisamahan ang lahat ng tao na bahagi ng buhay ko. Kaya please, ayusin natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Mama Mia, hindi naging madali sa akin ang pagsasabi ng totoo tungkol sa personality ni Michelle. Lalo na ang tungkol sa dapat niyang baguhin o i-adjust sa sarili niya. Hindi naman kasi talaga madali para sa isang tao ang magbago, Mama Mia. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kailangan niyang baguhin ang buong sarili niya para sa akin. Ang hinihiling ko lang ay yung mag-adjust siya ng konti para sa akin at sa ibang tao na nasa paligid namin. Mama Mia, alam ko na nasaktan ko ng sobra si Michelle at naiintindihan ko ang ilang araw na hindi niya pakikipag-usap sa akin. Pero dahil mahal ko siya ay hindi ko hinayaan na mawala siya sa buhay ko. Gumawa ako ng paraan para magkaayos kaming dalawa. Palagi ko siyang pinupuntahan sa rehearsals niya at apartment niya. Hindi ako sumuko sa panunuyo sa kanya hanggang sa muli niya akong kausapin ng maayos. Mas nagkapaliwanagan kami sa issues namin sa isa't isa. Mabuti na lang ng mga oras na yon ay mas bukas na rin ang isip niya na makinig sa akin. Muling nauwi sa iyakan ang pag-uusap naming dalawa habang nangangako sa isa't isa na mas pagtitibayin namin ang aming relasyong dalawa. Mama Mia, ngayon ay halos 5 taon na ang relasyon namin ni Michelle at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Sa wakas din ay nakapag-adjust na rin siya sa mga tao sa paligid niya kahit papaano. Naisasama ko na rin kasi siya sa mga family gatherings namin at nagagawa na niyang makipagkwentuhan sa sarili ko, sa pamilya ko. Nagustuhan na rin siya ni Mami at mas naging close na nga silang dalawa. Hindi na rin namin pinalaki pa ang issue tungkol kay Rachel dahil nag-apologize na rin naman ito sa aming dalawa lalo na kay Michelle. Mama Mia, hindi naman talaga nagbago si Michelle para sa akin. Siguro ginawa niya rin yon para sa sarili niya. Alam niya rin kasi na kahit sa trabaho niya bilang balerina ay medyo nahihirapan din sa kanya ang kanyang mga kasama. Pero dahil sa pag-a-adjust na ginawa niya sa sarili niya, ay nagkaroon na siya ng mga bagong kaibigan. Mama Mia, masaya ako na kahit paano ay nakakalabas na siya mula sa maliit at malungkot niyang mundo.
At palagi kong ipaparamdam sa kanya na kasama niya ako kahit saan pa siya pumunta. Lalo na at malapit nang matupad ang mga plano namin na bumuo ng isang masayang pamilya. Mama Mia, dito ko na po tinatapos itong sulat ko. Salamat po sa bibigay ng chance sa akin na maibahagi ang kwento namin ni Michelle. Sana po kagaya namin ay marami po kayong mga kabarangay na mabigyan ng inspirasyon na makapag-share din ng kani-kanilang mga kwento sa buhay. Dahil naniniwala ako na lahat ng kwento ng buhay natin ay may aral na mapupulot. Hanggang dito na lang at maraming salamat po muli. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Erickson.